matapos yung ride. So ito na yung huling long ride ko. Ito din yung huling multi-day ride na magagawa natin to. So till the next multi-day ride na pwede namin gawin yun dito. So yung bus station. Good morning. So isa na namang multi-day ride ating gagawin. Punta tayong norte. Natin si Miko. Kulangan na tayo. Sakto sa Marilao. Good morning ulit. So currently nandito pa tayo sa Makikito, Bulacan. So nag-almusal, kakakape lang kami ni Miko. So plano natin route is Apari. Pero si Miko plano niyan mag North Luzon Loop. Pero tayo pinaka-target natin is Apari. So along the way pag-uusapan namin ni Miko kung saan kami iikot. Isa naming maabot this day is Bungabon muna. Tayo sa Baliwag, Bulacan. Bigat ng headwind. Pasok namin ng Giginto. Meron ng headwind eh. Pero dito pagpasok sa Balina, sumisan na kayo. Grabe yung headwind. Ang bigat. Tapos may mga ahon na maliliit na medyo mabigat na din. Dahil sa ba yung ahon mo kahit 1% tapos headwind. Wala ng traffic. Pahinga lang kaming konti. Grabe yung init. Tsaka yung headwind na may ahon. Ano, solid. Yun. So in 15 kilometers makakarin na tayo dito sa may Nueva Ecija. Kaya lang medyo pangit yung kalsado. Daanan namin yun. Ang lalim kasi dito sa kaliwa. So kapag merong harang dito sa linya natin, kailangan natin lumabas dito. Kaya lang ang hirap bumalik dahil ayan ang lalim niya. Yan, dito na kami sa baba. Problema namin, hindi kami makakit. Grabe yung taas. So kapag pinilit, hindi kami sa bilip lang. Mag-aantay muna kami na medyo maayos sa kalsada. Okay, dito tayo sa may Nueva Ecija. Yun, dito na tayo sa Gapan. So hanap-plan tayo ng mabibilan ng tubig. Kailangan na namin mag-refill. Ibos na yung mga tubig namin kasi maiinit na. Yun, lumabas yung araw. Solido na ulit yung init. Hindi pa kami nakakabili ng tubig. 7-Eleven. Hindi kami nagpunta dun sa 7-Eleven. Nakita namin kasi maarte kami, ayaw namin tumawid kasi medyo mainit din kasi yung pwesto. Kaya nagtaga na lang muna kami ng tubig dun sa may tindahan. So hanap kami ng mas maayos na 7-Eleven para makapagpahinga tayo ng maayos. Kailangan natin ng lilim. San Leonardo. Yun, so moving na kami. So mayroon pa tayong 60 kilometers hanggang dun sa tutuloy natin na transient dun sa bandang dulo nito ang Nueva Ecija. So kumain tayo dun sa tropa tsaka kaklase ni Miko. So nakalibre tayo ng pagkain ngayon, lunch. So ngayon 1:38 na ang tanghali. So medyo mainit-init yung ride natin. So pipisuhin na lang natin para hindi tayo malaspag. Approaching tayo ang Banatuan City Arc. Ay, sa wakas nakalaya din sa malalang traffic. Time check
3:07 na ng hapon. So meron na tayo 129 kilometers na nako-cover. So mula dito hanggang dun sa transient na tutuloyan natin. Meron pa tayo 35 kilometers. So medyo mainit na, kaya pipiso-pisuin na lang namin. Yun, update. Dito na tayo sa Palayan City. So meron pa tayo 27 kilometers na over hanggang umabot tayo sa transient. So pagpasok natin dito sa Palayan, nagmerienda muna kami, kwek-kwek, saka sa malamig. Tapos pa pahinga konti kasi grabe talaga yung init. So konting-konti na lang naman, 27 kilometers. So maaga pa naman. So hopefully makarating tayo na may araw. Ah, 19 kilometers pa. 19 kilometers. Mayroong headwind. Tsaka mga rolling na kaaway. Okay, dito tayo sa may Bungabon. Picture lang tayo. Tubig at grande. Good morning! So day 2 na ating multi-day ride. So moving na rin kami ni Miko. Exactly 6:20 ng umaga. Target natin today, umabot ng Santiago. So mula dito, meron tayong 120 kilometers na papadyakan. Pero kung kahapon, ang pahirap sa atin is mga headwind. Ngayon, ahon naman yung babanatan natin, 120 kilometers na mayroong 1,200 meters na elevation gain. So hopefully maaga din natin matapos kasi mahaba-haba pa tong papadyakan natin. Ganda ng langit to, solid. So meron pa tayo 58 kilometers hanggang umabot tayo sa mismong Dalton Pass. Hanap lang kami ng makakainin natin. Kasi kami proper meal ngayong araw, so kanain lang namin pinakapay. So at least bago tayo umangat sa Dalton Pass, ready na tayo, banatan yung mga ito na, mga pasabit na araw. Current 5%. Slow pace muna yung badyakan natin para at least pagdating natin dito sa Dalton Pass hindi mabigla yung tiyan natin sa ahon. Mini tunnel yung gilid ng galarin. All the stars overhead give us more to imagine. Ginagawa yung tulay kasi may gumuhong lupa sa gilid.
pambawi natin dito sa parusang ahon. Tumutulo na yung pawis ko. Solid oh. Ganda ng view. Ganda na pagkakapwesto ng kalsada sa kita ng mga halaman. Solid. Time check 9:06 na umaga. So meron pa tayong 89 kilometers na papisakan hanggang sa destination natin. So baka magsolano na lang muna kami. Tapos itong 89 kilometers meron pa tayong 700 meters elevation gain na pupunuin. So mabigat-bigat pa to. Aabutan na tayo ng tanghali. So medyo yun ang ahon sa siko. Mukhang mabigat-bigat ang ahon to. Exi lang pero hindi siya ganun katarik. Lang matarik. Pwersa. Tayo pa kaya nakabike lang. Gravel park na kami kasi grabe yung mga sasakyan. Halos makakasabay mo dito puro truck. Kailangan mo gumilid. Na coffee shop. So doon tayo pahinga tapos kape tayo. Tapos recover. Medyo lalaswag tayo sa ahon. So mahaba-haba pa itong aahunin natin. Meron pa tayong 350 meters elevation gate pupunuin. Pero kailangan muna natin magpahinga. Hanap tayo na ibang mapagkakapehan. Ayaw ipakit yung mga bike dun sa pwesto nila. All the stars overhead. Sakto dun sa pinagpintuan namin kasi may mga dumadaan ka. Ito yung coffee shop ng daanan natin. Yun. So, meron kayo mapaglalagyan ng bike natin. Like yung sa wala natin ng daanan na bawal maglagay ng bike dun sa pinaka-dining net. So, sayang benta pero at least tayo. May mga silog din. Since tanghali na din naman. So, 12:29. So, inisip na namin kumain. Okay. Solid dito. Ang ganda. Saka malamig. Malamig. Saka accommodating yung mga may-ari. Tapos lang namin kumain dito sa may 727. Yun ang pasarap din yung tambay. Mga more than 1 hour din kami nakatambay dito. Nag-iisip na naman nun sa atin. Sabay ahoy din natin. Yun po. Ikot pa tayo. Lagi natin kasabay mga truck, sakyan, mga 4-wheelers. May tunnel ulit to. Rock Shed. Ayan pala yung pangalan niya, Rock Shed. Oo, malamang yung mga nauhulog na bato dito kaya nilagay ito para di mahulog sa mga sasakyan. Ganito yung unang tunnel na dinaanan natin, di ba? Rick. Doon pa tayo. Sa mga naman. Mataas-taas pa. Salamat. Nueva Ecija.
Alam. Tarik-tarik pa yung aahunin natin. Yung monument to. Pero tingin ko di na tayo abot dyan. Pero dyan yung mga marami nagpapapicture. Dyan mismo. Yan oh. Weird eh. Nakalagay Balete Pass. Pero ito na yung Dalton Pass kasi dito yung mga nagpapapicture. Kaya lang hindi rin tayo makapunta kasi signage close. Dito pwede sumingit dyan. Dito lalagyan siya. Yun, nagkahuli kami ni Miko. Naipit ako sa mga truck sa pababa. So wala ding signal kaya hindi ko rin siya makontak. So malamang dumiretso na siya ng Aritaw. So 15 kilometers mula dito sa Aritaw. So baka doon lang kami magkita. Si Miko nakita ko na nasa unahan. Nasa Aritaw na pala tayo. Hindi ko Biskaya. Pakita namin sa inyo yung mga nakuha mo namin, di ba? Galit naman. Pwede mo na napagkita. Pwede mo na palagyan ng titulo. Yung kamay ko pa lang, oh. Oh, ang dumi ng daliri natin. Nagpunas ako ng wipes. Ngayon yung nakuha akong dumi. Ngayon yung nakuha akong dumi. Galing ko sa mga usok ng truck eh. Pwede mo na palagyan ng titulo. Solid, oh. Itim na itim. Wala akong tayo. Dumi. Ayun. So moving na kami. So meron pa tayong 38 kilometers hanggang umabot tayo ng Solano. Dito nang pasarap yung tambay namin dun sa may kapihan. Mas mga naglinis kami ng mga mukha namin. Kasi grabe yung dumi. So 38 kilometers, marami pa tayong mga akapunin. So mas maaga natin matapos. Gabi na, paakot pa 9.23 kilometers. Umabot lang sila, ano. Sanihin na lang natin kasi medyo makabahaba pa yung mga dala ng traffic. Hanap transient. Yun, so maghahanap na tayo ng transient. Matutuloyan natin ngayong gabi. Yan, dito kami sa may Balay Gloria. Grabe. Ito yung room rates, oh. Nasa na ba? Ito. Yan, ang standard twin bed 1,000. Maya pakita ko sa inyo yung tsura ng bed. Pero grabe, ang ganda. Mukhang maharlika. Sulit dito, karami. Sir, nag-bike lang po kayo pumunta dito, sir. No. Dalawang araw na to. Dalawang araw. May isang linggo pa kami para makawala. Kasi ikot kami. Okay. Matapos lang natin kumain. Oo, nakapost na. So, check-in na tayo. So, mamaya makita nyo yung room. Maganda, promise. Yan, yan tayo. Room number 2. Dan laki, oh. 1,000 na room. Laki. 1,000 pesos. Ang laki. Tapos ayun yung mga bikes namin, oh. Kasyang kasya. Sobrang duwag pa. Nice. Tapos ayun, oh. Magkahiwalay pa yung kama. Mag-group ng bata. Na-amaze eh. Nakatingin eh. Good morning. So current time 7:28 na umaga. Hindi kagandahan ng tulog ko ngayon. So maganda, kaya lang maganda yung room, malamig, kaya lang medyo hindi ko alam kung ano nangyari, pero hindi kagandahan yung tulog ko. So medyo madilim, as you can see.
Oh. Kasi based on weather, projected ng alas 10 ng umaga uulan. Sana hindi tayo abutan para hindi rin tayo mahirapan sa biyahe. So nag-order muna kami ng kape para magising-gising ng konti. Tapos bahala na kung anong oras kami lalarga. Pero hopefully hindi tayo abutan ng malalang ulan. Okay, palis na tayo dito sa may Balay Gloria. Kung gusto nyo i-try ito, nare-recommend namin kasi sobrang sulit. So start of day 3 ng ating multi-day ride. So meron pa tayong 280 kilometers hanggang umabot tayo sa may Apari. Pero hindi natin tatapusin yung 280 kilometers na yun yung araw kasi mabigat-bigat pa rin yung mga ahon. Moving na kami. So usapan namin originally 180 kilometers ngayong araw, pero since late kaming nakalis, 9:30 na rin kami pumadyak. So along the way bahala na kung anong pag-uusapan namin. So 28 kilometers hanggang Cordon. Pahinga tayo dun kasi mainit. Ang grabe init. Ang init yung ahon. Umahon ka tapos merong truck sa likuran. Ang karapatan maging mabagal. Kaya lang ang pangit ng kami, no? Pero hindi ko na. Oo. Diba? Pag nagpunta ka ng Isabela, ready mo yung puwet mo tsaka itlog mo. Okay. Dito na tayo sa may Isabela. Yun, oh. Santiago. Yun, moving na kami. So, nag-quick chow lang kami. Bikes. Sa kape. Tapos napatambay kami. Siguro mga isang oras din kami napatambay doon. So usapan namin yung 60 kilometers na lang ipapadyakan namin. Tapos hinto na kami kasi medyo late na din, 3:30 na ng hapon. Tapos bukas na namin bubunuin yung the rest ng kilometers kailangan namin tapusin hanggang umabot tayo ng Apari. So approximately bukas meron tayong 150 kilometers na papadyakan. So agahan na lang natin bukas kasi kanina medyo late na kami nakaalis almost 10 AM na nung pumadyak tayo. Aurora. Grabe headwind. Ang hirap pumadyak. Dagdag mahirap. Yun. 6:43. Meron na ba eh. Kung malayo-layo yung papadyakan natin, kung didiretsahin natin hanggang kay Garaw, meron pa tayong 75 kilometers. Kaya lang sobrang late na tayo makakarating. Isip namin meron kami madadaanan mga truck, tingnan muna namin, pero balak sana namin pumadyak hanggang alas 9 ng gabi para may makakover pa namin. Yun, meron kami nakita ang dalawang resort and hotel dun sa likuran. Problema, walang makakainan. So problema na, may yun sa kami kakain.
Tapos ang problema din namin, yun na yung dalawang resort and hotel na nakikita sa mapa. So wala kaming choice, pumadyak muna kami ng dire-diretso. Tingnan natin kung may makikita pa tayo sa bandang unahan. Kasi kung wala, sasagin na namin, gagapangin na namin hanggang Tugigaraw. Moving na kami. It's already 8:15 ng gabi. Kakatapos lang din namin kumain. Grabe, ay lamig. Seryoso po ako sa lamig. So tingin natin kung saan naaabot. Baka maghanap na kami ng transient. Pero tingin muna kami sa 7-Eleven. So 14 kilometers hindi makita natin 7-Eleven. Yun, padyak ulit kami. May nakita kaming inn, pero grabe, hindi ako matutulog dun sa ganong area. As in, kadiri yung CR. Tapos yung mga tapungan ng gamit, hindi man lang pinunasan. Grabe, hindi ako matutulog sa mga ganon. Padyak pa din, kahit gabi na. Ahon pa. 10:30 na, umaahon pa tayo. Ahon na ahon. Siko na ahon pa. Siyang kunat. Yun, nandito na tayo sa may Cagayan. So ito na yung marker nung Tugigaraw. So malayo-layo pa yung city, kaya mahaba-haba pa rin yung papadyakan natin. Ay, sa wakas maabot na tayo ng rotonda. So konting keambot na lang, makarating na tayo dun sa tutuloy natin transit. Ha? Haba ng tulay. All the stars overhead give us more. Okay. So day 4 ang ating multi-day ride. So check out na kami dito sa may J Prime. So current time is 10:27 ng umaga. So late tayo nag-ride out kasi late din naman tayo nakarating dito. Napiting tayo dito ng almost 2 AM na, kaya natagalan talaga tayo kakahanap na pagkakayan. Kanina madaling araw. So ngayon ang plano natin is hanggang Aparina. So it's about 103 kilometers. So yun na yung magiging last drop natin for this day hanggang umabot sa may Apari. Uy, may ambon, may ambon, may... Yun, kain muna tayo. Dudod lang konti para mamaya solid na padyakan na naman. Yun, moving na kami. So nag-lunch muna kami bago nga pumadyak. So current time 1:43 na hapon. So na mapapay rin kami namin sa matagal. Bihi ko naka-idlip din naman eh. So ang pumapadyak tayo, medyo may ambon. Tapos grabe, ang lamig. Medyo sinisipon na ako. So 30 kilometers bago tayo magpahinga ulit. Tapos dire-diretso na ulit. Hanap tayo ng mais-ayos sa mga kapehan.
Grabe, nakapigila yung kalsada. Haba-haba tong ahon na to. Mapapalaban tayo dito. Bagong kain pa man din tayo. Ang lala ng hangin. Ang bigat pa dyan ng headwind. Sa pwesto na. Yun no. So, pinit. Araw-araw pa. Pahan natin. Yun. Ang lala. Ang lala nung ulan dun no. Ulan na. Yun, so moving na kami after namin magkape. So meron pa tayong 44 kilometers papagsakaan na ito, umabot tayo ng Apari. Tapos medyo maulan na, literal na umuulan na. So saktong sakto yung suot ko ng puti. Magiging kutim to. Doon lumukas yung ulan. Sakto, maghuhugas lang sana kami ng bike kasi may mga dinaanan kaming lubak na maraming putik kasi yung mga roadworks na ginagawa. Fortunately, ay nangyari. Biglang buhos ng ulan. Kaya wala. So habang nag-aantay tayo magpatila ng ulan, so sightseeing lang tayo sa Cagayan de Oro. Medyo bumuhos yung ulan eh. Bumuhos na malala. Ganda. Yung dating napagkukwentuhan lang na Cagayan River, ito na, nakikita na natin. Okay, time check, 6:12 in the evening. So, ride out na tayo. So, nagpatila lang tayo ng ulan, tapos ng konting kape. Pero solid yung view dun sa pwesto natin. Merong view ng Cagayan River. So, meron pa tayong 35 kilometers hanggang umabot tayo ng Apari. Okay. So, we're almost 21 kilometers hanggang Apari Arc. Tapos mga 27 to 28 kilometers hanggang Bayan. So konting kempo na lang sa Apari na tayo. Grabe, 11 kilometers pa hanggang umabot tayo sa may Arco. Kanina pa kami pumapot pero parang hindi kami masyadong gumagalaw. Grabe yung headwind na lakas. Dito na tayo. Welcome to Apari. Grabe, lakas pa rin hangin. Kaya may kasama na ulit na ulan. So in 7 kilometers bayan ng Apari. Okay, para-paraan muna para bawasan ang headwind. Okay, muna natin trangko yung tricycle para hindi mabigat yung headwind. Lakas ng hangin. Good morning, day 5 na ating multi-day ride. So daan muna kami sa may marker, picture taking. Hindi na kami nagpunta dun sa may seaside, yung may Apari sign. Medyo malakas yung hangin sa ulan. Ayun nga. Sana matapos ko itong ride. Ayun. So hanggang dito na lang ako. Hindi ko na matatapos yung ride. So ito na yung huling long ride ko. Ito din yung huling multi-day ride na magagawa natin to. So till the next multi-day ride na pwede namin gawin yung dito. So yung bus station na sasakayan ko natin sa likod sa may Batang Petrol. So dito kami mag-iwalay na dito. So good luck. Sana matapos mo ang yung North Luzon Loop. Ingat, 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 ingat. So yun. So
So doon na natapos yung ating 5 days ng Buti Day ride. So dito tayo sa may Victory Liner. So dito tayo sasakay. So dito walang pilihan ng ticket. So mga ano lang talaga. Bye.